Eto mukhang mainit talaga ang Kongres sa Senado ano. O eto naman, si Amy Marcos naman. Sabi ko sa inyo mga kababayan, mga boss chief amo sir mabubwisit, magagalit, maiinis yung mga DDS dito din po kay Attorney Princess Abante na bago pong spokesperson ng Kongreso, mga bossing, ng House of Representatives, no? Kung meron pong Attorney Claire, mga kababayan, no, na USEC, na dumidepensa po kay Pangulong Bongbong Marcos at talaga namang sinosopla sila, eh meron naman pong Princess Abante sa Kongreso ho, mga bossing. Kay Attorney Claire, malumanay, no? Pero may kurot. Pero dito kay Attorney Princess Abante, kalmot, walang lumalumanay, bubulyawang ka talaga. Dinayo pa nga ho yung kanyang tatay ng vice-presidente doon sa Maynila para lang po para sirain lang po, para ipakita yung nakadila na Benny Abante. Umepekto po ba? Hindi naman din. Bakit to? Although talo si Congressman Benny Abante ho, mga kababayan, pero ang lamang lang po nung kalaban, 2,000 lang po. Maynila ho yun. Hindi ho tumambak, mga bossing. So, ibig sabihin, wala lang din yung pagpunta o pagdayo ni Inday Sara Duterte sa Maynila. Ngayon, eto, sumasawsaw si Amy Marcos, 'di ba? Do sa sa San Juanico Bridge. Kesyo daw baka hindi pinag-aralan, baka bigla-bigla na lang daw, mga kababayan. Eh parang ano na rin to, Maharlika. No, parang Vice Presidente Inday Sara Duterte na din ho itong si Amy Marcos. Yung tipo bang nahawa na po na putak ng putak ng putak. Tapos kapag hinanapan mo ng ebidensya, wala naman hong maipapakita. Walang maipapakita. O, ganun ho kasi ang style ng mga DDS no? Basta sabihin mo yan. Eh paano nga pag hinanapan tayo ng ebidensya? Basta sabihin mo. Pag hinanapan ng ebidensya, wag na tayong sumagot. O, di ba? Style ni BP yon. Naalala nyo yung style ni Vice Presidente kay pangalan Congresswoman Jinx Luistro? Nung panahon ho ng kampanyahan, may utang sa amin ang mga Luistro. 8 o 9 na milyon ang utang ng mga Luistro sa amin. Kinabukasan no, sumagot si Congresswoman. At ano ang sabi? Ay, saglit lang po. Baka pwede po pakiilabas yung ebidensya. Baka pwede po pakipakita yung katibayan na may utang po sa amin, na may utang po kami sa inyo. At ipakita nyo na din po yung katibayan na meron pong naganap na pagkuha namin sa inyong asawa bilang aming lawyer o tagapagtanggol. Nung sinagot po ni Congresswoman Luistro, wala na, hindi na sumagot. Kasi nga ho, walang ebidensya. Mayayari. Hindi pwedeng palakihin. Kumbaga, pangbudol lang. Hindi natin pwedeng palakihin yung issue na yan. Bakit? Wala naman talaga tayo ebidensya. Usap-usap. Kumbaga, ano lang yun buka lang ng bibig ko yun Pag hinanapan ng ebidensya, i-deadma mo na. Di po ba? Ngayon, mga DDS, nasaan na ang Vice Presidente? Bakit hindi na sumagot doon? Di ba? Pagkasabi ng mga DDS, pagkasabi ng mga DDS ni Inday Sara Duterte na may utang, aba, punta agad yung mga DDS sa page ni Jinx Luistro. Sinasabi, oy, magbayad ka ng utang mo, ganun. Hanggang ngayon po, wala naman. Hindi na puro messback si Vice Presidente. Kasi wala nga po. Wala pong ebidensya patungkol doon. Ngayon, si Amy, ganyan lang din po yan. No? Si Maharlika, ganyan lang din po yan. Yung huli nila, yung pinaka-latest nila, nakulong daw po ang First Lady. Wala naman maipakita ebidensya. Pader lang ang ipinakita.
Kay Amy, ganyan lang na lang din po yan. Eh, natropa ho eh, di ba, ng si Reza Force? Natropa ho eh. Oh, siguro si Senator Amy, since she is very much concerned, kailangan din nating tanungin ano ang naging ambag niya bilang senador. Nakasama naman sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget ng bansa. Doon sa pangangalaga ng San Juanico Bridge. Wala ho. Ang ginagawa ho ngayon, paikot-ikot na lang po. Mukhang napakaaga nung pangangampanya nila. Nung sinasabi nila na Sara at Amy, panigurado ho ang tatakbo na presidente. Kung magtambalan ito, Sara at Amy, panigurado ang presidente dyan si Sara Duterte at ang vice-presidente si Amy Marcos. Sabi ko nga ho sa inyo, pag may kumumbinsi kay First Lady Lisa Marcos na tumakbo ng pagka-presidente, tapos ang magiging tandem niya si Risa Ontiveros o vice versa na lang ho, mga kababayan. No? Dahil hindi naman po malayong mangyari yun eh. Nagsusuportahan po yung pink at pula eh. Para sa ikauunlad ng bayang Pilipinas. Vice versa, si Risa sa presidente, si First Lady Lisa Marcos sa vice president. Oh, paubtong dalawa na to eh. Tapos 20 milyones na lang po yung sumusuporta sa kanila. 20 milyones na lang po tapos hahatiin pa ni Bongo. Eh yari na. O kung sa ibabaw naman si First Lady tapos Vice Presidente naman si Risa Ontiveros. Wala pong kalalagyan itong mga ito, mga kababayan. Tapos ganyan pa yung kanilang mga galawan. Panay na lang po paninira. Panay na lang po ganyan. Yung puro chismisan na lang po ang mga ipinaglalaban. Wala, madededso yung mga kandidatura nito. 'Di ba? Kagaya niyan, wala naman palang maiambag do sa San Juanico Bridge. Eh tahimik na lang. Kung hindi nakakatulong, tahimik na lang. Huwag nang sumali pa doon sa mga hihila pababa sa gobyerno ng Pilipinas. So, 'di ba? Eh sila ho, grabe. Hindi na nga ho nakakatulong. Eh, hahatakin pa pababa po ang gobyerno ng Pilipinas. O sabi ni Ginger Cat, isa daw sulid. O, sulid! Samahan nyo nung kamao. Tsaka yung heart na kulay green. O, yun ang pangumpleto niyan. Kaya, wala po. Ito, montik nang sumabit itong si Sara Duterte. Buti na isalba. Si Amy Marcos. Buti na isalba ng mga DDS. Muntik-muntika na humatalo. Di po ba? Oh, tsaka si Villar ngayon, tahimik Siguro ninanamnam yung kanyang pagkapanalo. Naku, senador na ako sa susunod. Oh, di ba? Mga kababayan. Pero yung nanay talo. Natalo doon sa ano ba tinakbo ng nanay? Pero talo eh. Sabay may pagsumbat pa doon sa di kawalan nila yan. Hindi ko kawalan yan. Hindi ako ang nawalan. Hindi ako ang natalo.